fama na ni Densyo Padilla, higit pa sa isang katuwang sa makulay na kasaysayan ng pelikulang Pilipino. May mga pangalang naging kasing kahulugan ng kanilang mga ginampanang papel. Isa na rito, si Prudencio Valdivia, ang aktor na mas nakilala at minahal ng masa sa kanyang screen name na Densyo Padilla. Sa loob ng halos 4 na dekada, siya ang naging mukha ng tapat na kaibigan, ang maaasahang katuwang, at ang nag-iisang sidekick ng hari ng pelikulang Pilipino na si Fernando Poe Jr. Subalit sa likod ng kanyang natatanging punto ng pananalitang Batanggenyo at ng mga nakakatawang eksena, mayroong isang kwento ng pagsisikap, pagtitiyaga, at di matatawarang profesionalismo na humubog sa kanyang landas mula sa pagiging isang hamak na extra hanggang sa pagiging isang iginagalang na haligi ng industriya. Kabanata 1. Mga unang hakbang sa nagkarlan. Isinilang si Prudencio Valdivia noong 2 ng Setyembre 1928 sa bayan ng Nagkarlan, Laguna. Sa tahimik na bayang ito, nagsimula ang mga pangarap ng isang binatang sa hinaharap ay magiging isa sa mga pinakakilalang mukha sa pelikula. Bagamat ang kanyang pangalan sa kapanganakan ay Prudencio, ang tatak na Densyo Padilla ang siyang permanenteng iuugnay sa kanya ng publiko. Isang pangalang magiging simbolo ng katatawanan at katapatan. Ang kanyang pagpasok sa mundo ng show business ay hindi naging madali. Tulad ng marami sa kanyang kapanahunan, nagsimula siya sa pinakamababang antas ng produksyon bilang isang extra o talentong walang linya na karaniwang nagsisilbing palamuti lamang sa eksena. Ito ang naging paaralan niya sa loob ng 3 taon, isang mahabang panahon ng pagsubok na sumukat sa kanyang determinasyon. Kabanata 2. Pagsisimula sa industriya. Ang hirap at tiyaga ng isang extra. Ang buhay ng isang extra noong ginintuang panahon ng pelikulang Pilipino ay malayong malayo sa karangyaan. Ito ay isang mundong puno ng paghihintay at kawalan ng katiyakan. Ayon mismo kay Densyo, ang panahong ito ay kinakitaan ng matinding paghihirap. Ang kakarampot na kita mula sa maliliit na papel ay hindi sapat upang matustusan ang kanyang pang-araw-araw na pangangailangan. Madalas, ang pagkain ay nagiging isang luho. Sa kanyang salaysay, ibinahagi niya na madalas siyang walang makain sa set. Ang mga extra na nasa pinakamababang bahagi ng hierarkya ng produksyon ay hindi gaanong nabibigyan ng pansin. Upang makaraos, kinailangan niyang gumawa ng paraan. Kusa siyang tumutulong sa mga production crew sa kanilang mga gawain, hindi para sa dagdag na bayad, kundi para lamang makibahagi sa kanilang pagkain. Ang karanasang ito ay nagturo sa kanya ng kahalagahan ng pakikisama at kasipagan, mga katangi ang dadalhin niya sa kabuuan ng kanyang karera. Sa kanyang pagnanais na umangat, sinubukan niyang pasukin ang pagganap bilang kontrabida. Subalit, ang pagiging masamang tao sa pelikula ay hindi para sa kanya. Ang kanyang natural na anyo, isang mukhang hindi nakakatakot at may likas na kabaitan, ay hindi bumagay sa mga karakter na dapat katakutan ng mga manonood. Ang pisikal na katangiang ito, na naging hadlang sa kanyang pagiging kontrabida, ang siya namang magiging pinakamalaki niyang puhunan sa larangan ng komedya. Ang kanyang pagkabigo sa isang genre ay nagbukas ng pinto patungo sa kung saan siya tunay na magniningning. Kabanata 3. Ang pagsikat bilang katuwang ng hari. Nang mabigo sa pagiging kontrabida, natagpuan ni Densyo ang kanyang tunay na lugar sa pagganap bilang supporting character at, higit sa lahat, bilang isang sidekick. Dito niya nakamit ang unti-unting pagkilala. Sa maraming aktor na kanyang nakatrabaho, isa ang namukod tangi at naging permanenteng bahagi ng kanyang karera at buhay. Ang hari ng pelikulang Pilipino, si Fernando Poe Jr., ang tambalan nina FPJ at Densyo Padilla,
ay naging isa sa mga pinakamatagumpay at pinakatumatak sa kasaysayan ng lokal na sinehan. Si Densyo ang naging perpektong kontrapunto sa seryoso at magiting na imahe ni FPJ. Ang kanyang natural na husay sa komedya at ang kanyang puntong Batanggenyo ay nagbibigay ng magaan at nakakatuwang sandali sa gitna ng mga maaksyong eksena. Higit pa sa pagiging kasama sa pelikula, ang kanilang samahan sa harap ng kamera ay sumasalamin sa isang tunay at malalim na pagkakaibigan. Sa likod nito, itinuring ni Densyo si FPJ o Ronnie sa mga malapit sa kanya. Hindi lamang bilang isang katrabaho kundi bilang isang tunay na kaibigan. Ayon sa kanya, si Ronnie ay isang napakabait na tao na hindi tumitingin sa estado sa buhay. Kahit na siya ay hindi mayaman, naramdaman niya ang pantay na pagtingin at paggalang mula sa hari. Ang pagkakaibigang ito ang nagpatibay sa kanilang propesyonal na samahan at naging dahilan kung bakit si Densyo Padilla ay naging isang pamilyar at minahal na presensya sa halos lahat ng pelikula ni FPJ. Dahil dito, nagsimula siyang makilala at mahalin ng milyon-milyong tagahanga ng pelikula. Kabanata 4, Pagkilala at Karangalan, ang gabi ng tagumpay. Habang tumatagal sa industriya, ang husay ni Densyo Padilla ay hindi na lamang napapansin ng mga manonood, kundi maging ng mga kritiko at mga award-giving body. Nakatanggap siya ng iba't ibang nominasyon para sa kanyang mga pagganap. Kabilang dito, ang mga pelikulang Ito ang Maynila at A Dragonfire para sa Quezon City Film Festival, Sanctuario para sa Baguio Film Festival, Mediavilo para sa Iloilo Film Festival, at Dugo ng Bayan para sa isang film festival sa Olongapo. Sa kabila ng mga nominasyong ito, nanatiling mapagkumbaba si Densyo. Madalas ay hindi siya umaasa na magwawagi, lalo na kung ang kanyang mga kalaban ay mga bigating pangalan sa industriya. Ito ang nangyari noong 1984 na Manila Film Festival, kung saan siya ay nominado bilang Best Supporting Actor para sa pelikulang Mediavilo. Ang kanyang mga katunggali para sa parangal ay hindi biro. Ang mga batikang aktor na sina Joe Sison, Vic Silayan, Paquito Diaz, Max Alvarado, at ang premyadong si Eddie Garcia. Dahil sa bigat ng mga pangalang ito, hindi inakala ni Densyo na mayroon siyang pag-asang manalo. Kaya naman, sa gabi ng parangal, pinili na lamang niyang manatili sa kanyang tahanan at panoorin ang delayed broadcast ng seremonya sa telebisyon. Habang nanonood, may biglang tumawag sa kanya mula sa labas ng bahay. Sa kanyang paglabas, nagulat siya nang makita ang reyna ng pelikulang Pilipino, si Susan Roses. Niyaya siya ng aktres at sinabing mayroon silang pupuntahan sa Casa Marcos. Sa sandaling iyon, kinabahan si Densyo. Ang una niyang naisip ay baka may masamang nangyari sa kanyang kaibigang si Ronnie. Sumama siya kay Susan Roses na may pag-aalala sa dibdib. Ngunit pagdating nila sa kanilang destinasyon, isang malaking sorpresa ang sumalubong sa kanya. Nakita niya si FPJ na may hawak na tropeyo. Lumapit ito sa kanya, iniabot ang karangalan at niyakap siya ng mahigpit. Ibinigay ni Ronnie ang magandang balita. Siya, si Densyo Padilla, ang nagwagi bilang Best Supporting Actor. Ang gabing iyon ay isang patunay hindi lamang sa kanyang talento, kundi pati na rin sa lalim ng pagkakaibigan nila ni FPJ. Ang kilos na iyon, ang personal na paghahatid ng tropeyo ng mismong hari at reyna ng pelikula, ay isang karangalang higit pa sa anumang parangal. Kabanata 5, Pagsubok. Bilang bida, Iskorokotoy at Bugi, matapos ang mahigit 2 dekada ng pagiging isang dekalibring supporting aktor, nabigyan si Densyo ng pagkakataong maging bida. Noong 1981, pinangunahan niya ang pelikulang Iskorokotoy. Ang pelikula ay naging matagumpay sa takilya, isang tagumpay na sinuportahan ng cameo appearances mula sa ilan sa mga pinakamalalaking pangalan sa industriya.
na tumulong sa pag-promote nito. Dahil sa tagumpay ng Iskorokotoy, sinubukan niyang muling magbida sa pelikulang Boogie. Ang layunin niya ay patunayan na kaya niyang magdala ng isang pelikula sa sarili niyang mga balikat. Subalit, ang produksyon ng Boogie ay dumanas ng ilang problema. Dahil dito, halos solong itinaguyod ni Densyo ang pag-promote ng pelikula. Sa kabila ng mga hamon, ang Boogie ay kumita pa rin sa takilya, isang testamento sa kanyang determinasyon at hatak sa manunood. Matapos ang kanyang mga pagsubok bilang bida, bumalik si Densyo sa kanyang naging tatak, ang pagiging isang epektibong sidekick at supporting character. Hindi ito isang hakbang paurong, kundi isang pagkilala sa kung saan siya pinakamahusay at pinakamahal ng publiko. Nagpatuloy siya sa paggawa ng maraming pelikula at lumabas din sa ilang mga serye sa telebisyon. Minsan din siyang nanomina sa isang Cat Award para sa kanyang pagganap sa programang Wala Kang Pake. Kabanata 6. Buhay sa labas ng pelikula, pamilya at pananagutan. Sa likod ng kamera, si Densyo Padilla ay isang ama ng tahanan. Ang kanyang naging kabiyak ay si Catalina Valdivia at biniyayaan sila ng 8 anak, sina Dennis, Samuel, Glenn, Jennifer, Jean, Richard, Chad, at Roth. Tulad ng maraming pamilyang Pilipino, dumanas din sila ng mga pagsubok sa pananalapi. May mga panahon na naging mahirap ang buhay, lalo na noong nagsabay-sabay sa pag-aaral ang karamihan sa kanyang mga anak. Subalit, sa pamamagitan ng kanyang kasipagan at pagtitiyaga, nalagpasan ng aktor ang mga hamong ito at napalaki niya ng maayos ang kanyang mga supling. Isa sa kanyang mga anak, si Dennis Padilla, ang sumunod sa kanyang mga yapak sa pag-aartista. Tulad ng kanyang ama, nagsimula si Dennis sa pagganap ng mga supporting character bago nakilala sa komedya. Kalaunan, napangasawa ni Dennis ang actress na si Marjorie Barreto at ang isa sa kanilang mga anak ay ang kilalang actress ngayon na si Julia Barreto na siyang apo ni Densyo. Ang iba pa niyang mga anak ay nagtrabaho sa ibang bansa bilang mga Overseas Filipino Workers o OFW, habang ang ilan ay nakaranas ding lumabas sa mga pelikula at TV commercials noong sila ay mga bata pa. Kabanata 7. Ang huling kabanata at pamana. Noong ika-30 ng Setyembre, 1997, isinugod si Densyo Padilla sa ospital matapos makaranas ng pananakit ng dibdib. Siya ay na-confine ng mahigit 1 linggo. Sa araw na nakatakda na sana siyang ilabas upang makauwi, ika-10 ng Oktubre 1997, isang biglaang cardiac arrest ang kumitil sa kanyang buhay. Siya ay pumanaw sa edad na 69. Ang kanyang mga labi ay inihimlay sa Nagcarlan Municipal Cemetery sa kanyang bayang Sinilangan sa Laguna. Hindi man palaging bida ang mga naging papel ni Densyo Padilla, nakamit naman niya ang isang bagay na mas mahalaga, ang paghanga at respeto ng kanyang mga kasamahan sa industriya at ng milyon-milyong Pilipinong kanyang pinasaya. Kinilala siya bilang isang mahusay na katrabaho, masipag, matiyaga, at laging propesyonal sa set. Maraming artista ang naging kaibigan niya, ngunit ang pinakatumatak ay ang kanyang di matatawarang pagkakaibigan sa nag-iisang daking na si Fernando Poe Jr. Sa loob ng halos 4 na dekada, si Densyo Padilla ay naging isang mahalagang bahagi ng pelikulang Pilipino. Nag-iwan siya ng isang hindi malilimutang tatak, ang imahe ng isang tapat na kaibigan na laging nariyan sa hirap at ginhawa, sa aksyon at katatawanan. Ang kanyang pamana ay patuloy na nabubuhay hindi lamang sa kanyang mga pelikula, kundi pati na rin sa mga alaala ng isang aktor na nagpatunay na ang kadakilaan ay hindi laging nasusukat sa pagiging bida.